Let us first begin to welcome the presence of the Holy Spirit. Siguro po yung iba na prepare po ng food or what. And parating pa lang sila, pero we should start on time. Sige po, let's start. Settle down po muna tayo and paalamahin natin yung ating mga puso. Alam ko, excited po tayo sa party, pero una-muna, mag-worship po muna tayo sa Lord. Amen po ba? Amen! So po, let's be silent at tayo po ngayon ay i-focus natin yung mind natin, yung heart natin sa presence po ng Panginoon. Thank you, Lord. Salamat po sa umagang ito. We just want to thank you, Lord, na dinako niyo po kami sa lugar na ito. Lord, thank you. You are so faithful. It's already December 21st, Lord. At nandito pa rin po kami, nakatayo, magpupuri, sasamba sa inyo, Lord, by your grace, O God. Salamat po, Panginoon, Lord. We are so grateful for your presence, for your love for us, for your grace and mercy. Maraming salamat po, Panginoon. Come on, just open your mouth and thank the Lord. Hallelujah. Maraming salamat, Lord. Thank you, Lord. Salamat. Despite of all that we have encountered, experienced, the good and the bad, alam po namin that you are with us, Lord. Kaya maraming salamat po, Panginoon. Your presence, Lord, yun po yung nato-comfort sa amin. Lord, you deserve the glory. You deserve the praises. All the adoration, lahat po ng glory. Lord, sa inyo pong pangalan ay aming ibigay. Maraming salamat, Lord. Salamat sa lahat ng mga answered prayers. Salamat po, even sa mga prayers na hindi mo sinagot, Panginoon. Because we know everything, Lord, is working out for our good. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat, Lord. We continue to acknowledge you, Holy Spirit, in this place. Lord, ang dalangin po namin is that your presence will be with us. Sa kalagitnaan po namin maranasan, ma-experience po namin yung galaw ng banal na Espiritu, Lord, sa lugar po na ito. Panginoon, kami nag-iingay lamang po, nag-i-event, kung wala po ang iyong presensya, ang iyong pagkilos, banal na Espiritu. Lord, may umagang ito, we declare our dependency sa inyo po, Holy Spirit. Banal na Espiritu, we pray, Lord, kumilos ka sa aming isip, sa aming puso. Lord, our heart is open, our mind, Lord, is open. Panginoon, gawin niyo po yung nais mo, yung purpose mo ngayong umagang ito. Why we are here in this place, O Lord God. Tatakbuhin niyo po ang inyong mga mamamayan, O God, ang inyong mga anak. Lord, tatakbuhin niyo po ang mga puso na uuhaw sa iyong presensya ngayong umagang ito, Lord God. Lord, it's not about the gifts. It's not about the food. But it's about your presence. It's about the fact, Lord, na ikaw ay pumunta sa lupa upang magkaroon po kami ng tagapagligtas, so Lord God. Kaya Lord, inaalala po namin ngayong Sunday ang iyong kabutihan, ang iyong katapatan sa amin. Maraming salamat po, Lord God. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. Holy Spirit. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon. Thank you, Lord. You deserve the glory, the honor, Lord God. Maraming salamat for your presence. Lord, binibigay po namin sa iyo yung malalim na pagsamba, yung malalim na respeto, Panginoon. Maraming salamat po, Lord God. Salamat po. Come on, let's give a 30-second clap offering to the Lord. Palapakan ko sa Lord sa buhay mo kasi He is faithful, amen? And God, tayo mag-praise and worship. Patuloy po natin i-declare yung sinasabi na by the blood of Jesus. By the blood of Jesus. Wala po ba mag-operate ng laptop natin?
I have been redeemed. Amen. Naniniwala po ba kayo doon? Amen. By the blood of Jesus, natutupsan po tayo. Amen. And by the blood of Jesus, we are sanctified. Amen. By the blood of Jesus, we are justified. Amen. Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin sa Lord. Sinapalawan natin si Lord. Okay, sir. Yung palakpak po ng mga kaibigan. Nagsasabi ko sa kanya, Jesus is the reason for this season. Oh, come, holy faith, joyful and triumphant. Oh, come, to the blessed. Lord, when we holy, Lord, the King of ages, oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. Oh, come, let us adore. In Christ the Lord. Oh,
sobrang aming
In Jesus' mighty name we pray. Everyone say, Magkasabi naman sa katabi mo, Merry Christmas. Sa kabila, Merry Christmas. So let's begin. Saan po tayo sa ating magbibigay natin ng again? God is good. All the time. God is good. Hindi lang ba tayo mag-isip sa ating prayer? Amen. Sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yes, Merry Christmas. Merry Christmas. Ito naman po yung panahon daw na pagbibigayan. Amen? Sana araw-araw pastor. Araw-araw may bibigay mo. Amen. So, yung pagbibigay po natin is part of our worship. And pinapahiwanan po natin binibigay po natin lahat ng honors kay God. Amen. So, kamukha po nung nangyari po sa tatlong three wise men na nagbigay ng kanilang mga logo, mga regalo sa ating Diyos na tagapagligtas sa Jesus Christ. So, ganun din po tayo at kung alalahanin yung pagbibigay sa Kanya. Bilang pasasalamat sa pagtubos niya sa atin. Bilang po ba? Hindi ba tayo po tumayo and let's pray for our life and work. Excited na? Isa na. Ang maraming Diyos na tila ang kapangyarihan sa lahat. Isa pa po maraming salamat sa iyo nga. May goodness, kindness, faithfulness, and love po sa God. We acknowledge, O God, lahat po ng mga namin ang sa iyo. At pinapagin po namin ang may pasasalamat at pagtulungan sa bawi. O Lord, O God, we acknowledge, O God. Na ikaw, Lord, na maging sentro ng buhay namin. Hindi lang po yung mga bagay, hindi mga material na bagay. Ikaw ang mga pili namin. Ikaw ang mga kapilata. Salamat po. We give you glory, honor, and praise to my name. In Jesus we pray. Amen. Thank you, Lord. God is good. And all the time. I'm excited lang, you know? Pag sabi mo naman po sa katabi mo, I'm blessed you are here. It's nice to see you. Sige po, we can settle down in the presence of God. Yung po mga may upuan sa napakante, please fill them in. Kasi po meron na po mga nakatayo sa likod. So please move forward. Thank you, Lord.
Hello? Are you ready to listen to the word of God? Yung daw po maingay, wala daw pagkain mamaya. Dito kayo masama sa prizes. Sige po, tayo manalangin so that we can focus our attention to the Lord and to His presence. Lord, salamat po. You have brought us to this place for a reason and a purpose. Hindi lamang, Panginoon, to receive blessing from you, but to give something, Lord, and that is a heart of worship. At sa oras po na ito, Panginoon, we rebuke every distraction and we focus our eyes, our mind, our hearts to you alone, Lord Jesus. Lord, ang boses mo po, ang marinig, umalingaw-ngaw sa lugar po na ito, na magbabago po ng aming mga puso, isip, so that our lives will never be the same again. Lord, dalangin ko yung mga pusong bukas, puso na fertile, Lord, na anuman kung salita mo ang marinig namin ngayong umagang ito. Ito po ay tutubo sa aming mga pamumuhay, Lord. Sa aming buhay, kakakitaan po kami ng pagbabago. That, Lord, the people here in this place are talagang disciple mo, Panginoon. Hindi lamang po kami religious person, Lord, but we are really a follower and disciple of Christ. Lord, you are the reason for this season. At ito po ang aming inaalala. In Jesus' name. Amen and amen. I know you are excited and we cannot hide it. Hanapin yung kanta na. I'm so excited and I just can't hide it. Amen? So, pwede na po tayo sa message ni Lord. Alam ko po, excited tayo. Pero, ngayong umaga po ito, ano po ba talaga ang dahilan? Bakit po tayo merong celebration? Ang daming design, may mga pailaw, palobo, pero ano po ba talaga ang dahilan? Bakit po tayo nagsiselebrate? No? Alam niyo po ba ang dahilan? Amen? So, yung Christmas po is not just a season na lilipas. Okay? Hindi lamang po ito panahon para tayo ay makapagbakasyon. Hindi ito panahon para tayo lamang po ay magkaroon ng bagong damit, bagong sapatos, no? Hindi lamang din ito panahon para tayo ay mamigay o makatanggap ng aginaldo at mga sobre. Amen? So, pag-usapan po natin ngayon, ano pa talaga ang kahulugan at ano ang sinisimbolize po ng Pasko. Amen? So, Christmas. So, yung pong Christmas is the moment that God stepped into our history. Okay? So, ang Bible po, tinatawag na itong incarnation. Sabi po ng John 1:14, nagtatawang tao ang salita, who is our Lord Jesus Christ, at namuhay na kasama natin. Nakita namin ang kadakilaan niya bilang kaisa-isang anak ng Ama. Puspos siya ng biyaya at hawak katotohanan ang mga sinasabi niya. Kapatid, meron pong Pasko dahil merong Diyos na piniling mapalapit sa kanyang mga nilikha. Amen? Hindi po siya nanood sa langit lang habang ang kanyang mga nilikha ay nagtatampisaw at namumuhay sa kasalanan. Siya po ay pinili niyang magpakababa from God into being a human being. From being an unlimited, pinili niyang maging limited. Amen? So nagkatawang tao po siya at nabuhay kasama ng kanyang mga nilikha. At ito po ang dahilan bakit po tayo nagse-celebrate ng Pasko ngayon. Nakakasunod po ba? Amen? So, kung nagkatawang tao ang Diyos,
malinaw po na may dahilan. Tama ba? Dahil hindi mo gumagawa ng anumang bagay ang Diyos nang walang dahilan o purpose. Amen? So, ang question po is, bakit dumating siya? Amen? Bakit dumating siya? Okay? Sabi po ng Matthew 1:21-23, out of the 300 plus prophecy ng Bible, isa po itong natupad o finulfill ni Jesus. Okay? Sabi po ganyan, manganganak siya ng isang lalaki at papangalanan mo siyang Jesus. Dahil ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon na sa pamamagitan ng mga propeta, mapubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel na ang ibig sabihin is kasama natin ang Diyos. Kapatid, na-survive mo ang 2025, hindi dahil magaling ka, nagsipag ka, nagsikap ka lang, but because kasama mo ang Diyos. Amen? Nung nagkasakit tayo, nung nagka-problema tayo, nagkaroon tayo ng sitwasyon sa pamilya, kapatid, buhay ka pa ngayon, nakakasamba dahil kasama mo sa Panginoon. Amen? Binupo ka na ng emotion mo, binupo ka na ng, diba? Gusto ka ng buhay ng buhay, parang, Lord, pinagbagsakan ako ng langit at lupa. Pero kapatid, the fact na nakaka-celebrate ka ngayon, it's already December 21st, is because kasama mo ang Diyos. Amen? Mayroon mga nawalan ng mahal sa buhay, diba? Parang na-down yung life mo. Pero kapatid, sabi dito, because we have a God, kaya po tayo nakakapagpatuloy. Amen? Amen po? Kaya church, napakalaga po ng araw na ito na sineselebrate po natin. Hindi lamang po ito Christmas party, but ito po ay Thanksgiving party. Amen? Isang moment na binibigay po natin yung mataas na pasasalamat at inaalala po natin that God has been so good. Amen? Hindi kami naging tapat sa Diyos, pero ang Diyos na natiling tapat. Amen? Meron mong pagkakataon na gusto mong tumalikod sa Panginoon, pero ang Lord hindi tumatalikod sa iyo. Every time that we come before the Lord, nasabi po ng salita niya, hindi ka mapapahiyag. Amen? Kaya hindi mo ba worthy si Lord na palakpakan po natin because He has been so faithful. Amen? Dalawang katotohanan pong sinasabi ng Pasko. That God is with us and God came to save us. Amen? Yan po ang sinasabi at pinapatunayan ng Pasko. Hindi lang siya dumating para makasama natin na mamuhay, kung hindi, dumating po siya para iligtas tayo. Amen? Amen. So, kung ganito po kahalaga ang pagdating ni Jesus, natural po na itanong natin, ano ang pinapatunayan ng Pasko tungkol sa Diyos? Okay. What this season proves about the Lord that we serve, that we worship. So number 1, Christmas shows God keeps His promises. Sabi kong ganyan ang salita ng Panginoon. God cannot lie. Amen? Pag sinabi ng Diyos, matutupad. Amen po? Kaya nga po yung prophecy kanina, yun po, no, yung binasa natin kanina sa Matthew, galing po yun sa Isaiah. Sabi niya, Propeta Isaiah, sinulat niya sa chapter 7, verse 14. Kaya ang Panginoon na mismo ang magbibigay ng palatandaan sa inyo. Mabubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki at tatawagin siyang Emmanuel. So, long before sinulat ni Matthew yung kanina na binasa natin, ito po ay naunang sinabi ni Propeta Isaiah for thousands of years. No? Natupad po ang pangako ng Panginoon. Nabibigyan niya tayo ng tagapagligtas. Amen po? Hinintay siya, pero tinupad din po yun ng Panginoon. Amen? Diba minsan sa buhay po natin, parang Lord, patapos na yung taon, bakit parang ang tagal? O kaya naman po, Lord,
20 years na, 10 years ko na itong pinagpipray. Bakit wala pa rin? Pero ito po ang magandang malaman at maintindihan natin. Ang Diyos ay tapat at siya'y tumutupad sa kanyang mga pangako. Amen? Amen po. Kaya mga kapatid, tayo po ay merong dahilan para magsaya. Amen? Sa panahon po na ito. At alam ko, sabi nga nila, sana laging Pasko. Hindi dahil para makatanggap tayo, but because para maalala natin na ang Diyos ay tapat. Amen? Lalo na sa mga taong nagtatapat sa Kanya. When we honor God, He will also honor you. When we become faithful sa Panginoon, mas tapat ang Panginoon. Amen? Kaya nga kapatid, faithful po ang Diyos. Amen? Yun po ang pinapatunayan ng Pasko. Amen? At pangalawa, Christmas reveals God's love for sinners. Meron pong Pasko dahil may Diyos na yumakap sa atin despite ng ating karumihan. Amen? Meron pong Diyos na lumapit sa atin despite ng ating mga baho. Naintindihan niyo po ba yun? Amen? Hindi literal, but figuratively. Amen? Di ba po tayo sa natural, pag meron pulubi, hindi natin nangayakapin. Tama ba? Lalayuan pa natin, tatakpan pa natin yung ating mga ilong. Bibigyan mo na yan ng pera para umalis na siya sa harap mo. Amen? Pero tingnan niyo po sabi ng Romans 5:8. Ito ang attitude ng Diyos sa mga makasalanan. Pero ipinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Ang palang pag-ibig ay hindi lang puro salita, kung hindi ipinapakita sa gawa. Amen? Sabi pong ganyan, kahit nung tayo makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Ganun po tayo kamahal ng Panginoon. Hindi ka pa man matuwid, hindi mo pa man siya pinipili, nakilalahanin at sundin, namatay na siya para sa atin. At sabi pa po ng 1 John 4:9-10, ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya ang kanyang kaisa-isang anak dito sa mundo. Ito ang tunay na pag-ibig. Hindi tayo ang umibig sa Diyos, kundi siya ang umibig sa atin. Amen? Kapatid, nakakapagbigay ka ngayon, you are giving love because yun ay natanggap mo mula sa Diyos. Amen? Sabi nga po, hindi mo daw mabibigay yung wala sa'yo. Kaya kapatid, yung love ng Panginoon sa atin, yun po yung dumadaloy lang mula sa atin. Kaya kapatid, hindi ka mauubusan eh. Di ba kapag po tayo nagbibigay, ang laging naisip natin, what if wala nang matira sa akin? What if wala na para sa pamilya mo? Amen? Pero alam mo kapatid, pag kinilala mo that God is your source, alam mo hindi ka mauubusan. Amen? Hindi ka mauubusan ng love, hindi ka mauubusan ng pag-asa because God is our source. Amen? Kasi po, yung po mga nararanasan natin ngayon, blessing, no, the eternal life that we have from the Lord, the truth about the Word of God. Napapasa mo lang yan dahil una nang binigay sa atin ng Panginoon. Amen? Kaya nga po, pangatlo, ito po yung last, no? Sinisimbolize or pinapatunayan ng Pasko. Christmas makes the cross possible. Kung wala pong Jesus na naipanganak, wala pong Calvary, wala pong cross. Amen? Na tumubos sa ating mga kasalanan. Amen po ba? Sabi po ng Hebrews 2:14-17, dahil ang anak ay may laman ng dugo, siya rin ay naging tulad nila upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan ay mapuksa niya ang may kapangyarihan sa kamatayan. Kaya kinakailangan na maging katulad siya ng kanyang mga kapatid sa lahat ng paraan upang ialay ang kanyang sarili bilang handog para sa kapatawaran ng mga kasalanan ng mga tao. Amen? So, bakit, diba? Minsan may pilosopo na magtatanong, bakit tao din ang nagligtas sa atin? Diba? Because Jesus is both human and God.
No? Bakit hindi parang superhero? Amen? No? Bakit hindi na lang hayop? Amen po ba? Dahil ang nagkasala ay tao, so ang dapat magbayad din ay tao. The same species, the same kind. Amen? Hindi po pwede na unggoy ang tutubong sa atin. Amen po? O bigla na lang may bababa. Okay? Na alien or whatsoever para magtinda sa atin. Amen? So, kinailangan po na flesh and blood. Kagaya po natin ang magtubo sa atin. Kasi po sabi dito, kung hindi siya ipinanganak bilang tao, hindi siya pwedeng mamatay para sa atin. Wala pong dugong mabubuhos sa cross at walang kapatawaran. Kaya nga po, nung naipanganak ang ating Panginoon Yesus sa sabsaban, no? Kung maalala po ninyo sa Book of Genesis, nagkasala ang tao dahil sa pagpitas ng puno doon sa puno. Okay? Prutas doon sa puno. Amen? Kaya nga po kapatid, naipanganak din ang ating Panginoon sa isang sabsaban. Ang sabsaban po is gawa sa puno. Nakakasunod po? Kaya po lahat ng ginawa ng ating Panginoong Yesus ay meron pong tinutubos niya lahat ng ating mga nagawang kasalanan. So, from that fruit, okay, na yung pagkakasala, nag-umpisa sa puno, pagpitas ng prutas doon sa puno, naipanganak siya doon sa sabsaban, which is also made of a tree. At siya ay napako sa krus, nagawa rin sa puno. Lahat po lang yun ay dahil tinutubos niya ang ating mga pagkakasala. Amen. Kaya nga po kapatid, ang Pasko ay sinisimbolize niya yung bayad na ang ating mga kasalanan. Amen. Kaya nga kapatid, it's not about regalo. Ay nakakaya, wala akong pang-regalo. Wala akong pambigay. Amen. Kaya naman it's not about the decoration. Amen? It's not about the Noche Buena, the food. Yan po ay mga tradisyon lang na ginawa po natin. Amen? It's not even about the reunion of our family. But because the reason is Jesus. Amen? Huwag kang malungkot kung wala kang something na bago. Huwag kang malungkot kung wala kang 13th month pay kagaya ko. Amen? Hindi mo. Kasi you already have the greatest treasure. And that is Jesus. Amen? That is the eternal life na tinanggap mo sa Panginoon. Sabi po ng word ni Lord, anong kaya mong ibigay? Makamtan mo man ang buong mundo kung mawawala naman sa iyo yung kaluluwa. Amen? Kaya nga kapatid, ang pinaka-greatest blessing mo, kung ngayon mo pa lang tinanggap ang Panginoon at ngayon ka pa lang sumampalataya at sumunod sa Kanya, is ang mismo Lord. Amen? Kaya, kung nalulungkot ka man dahil hindi nang buwan na lang na aga na ka, hindi nang buwan na lang ako kaya, nga binti ko, nga kaya 50 ako. Kapatid, you are already blessed. Amen? May narinig nga po ako Sabi ganyan, kahit hindi ka man nakapagpatayo ng bahay, nakabili ng sasakyan ngayong taong ito, yung mga garbong goals, okay, and achievements, hindi ka man na-promote, na-ingresan na sahod. Sabi ganyan, the fact na ikaw ay buhay sa panahon na ito, sa hirap ng buhay sa Pilipinas, you are already a champion. Amen? Sa taas ng bilihin, di ba? Pataas ng pataas. Okay? Pero ang sweldo mo parang spaghetti mababa ng mababa ang value. Pero buhay ka ba? Hindi ka nanlilimos? And you can bless other people? Kapatid, you are champion. Nagtagumpay ka ngayong taong ito. Amen? Napagtagumpayan mo yung problema mo, yung sakit mo, amen? Physically, emotionally, mentally, you are blessed. Amen? Kaya hindi ko palakpakan po natin si Lord. Because
He is faithful. Amen. At alam niyo po, ang Diyos po natin ay Diyos na nakakaunawa ng lahat ng ating mga pinagdadaanan. Kaya po naging tao ang Panginoon para pumaintindihan niya kung ano ang ating mga nararanasan. Amen? Sabi po ng Bible, siya po ay tinang in every way. Naranasan niya yung maghirap, walang kainin, walang matulugan, na naranasan niyang batuhin kahit walang ginagawang masama. Lahat po ng paghihirap ng tao, naranasan ng Diyos. Kaya sabi ng Biblia, ang Diyos ay hindi po, kumbaga hindi alien sa Kanya yung ating experience. Amen? Kasi siya mismo, naranasan niya paano maging tao. Sabi po ng Luke 2:7, we have a humble Savior. Isinilang niya ang kanyang pangalan na lalaki, inihiga sa sabsaban dahil walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. That's the way our God was born. Hindi po sa magandang ospital, hindi sa magarbong palasyo, kundi sa sabsaban. Sa kainan ng mga hayop. Amen? Sa atin po, kahit na pinakamahirap na tayo, di ba? Hindi pa naman tayo nanganak at inilagay ang baby sa sabsaban. Tama? Meron pa namang birthing clinic na maayos, malinis. Pero ang ating Panginoong Yesus na ipinanganak through Mary ay ipinanganak sa isang humble na sabsaban. Amen? Ano pong nasasalamin nito sa ating pamumuhay? Kapatid, kahit ikaw ay ipinanganak sa mahirap na pamilya, meron kang purpose. Amen? Kagaya po ng ating Panginoong Jesus. No? Kaya hindi po aksidente ang lahat, no, sa ating mga buhay. No? Bakit ako pinanganak sa nanay at tatay ko na ganito ang hirap? Amen? Pero God has a purpose for our lives. Amen? Ang Panginoon po, no? He came down. He came to serve us and not to be served. Kaya ganun din po yung ating buhay. Ang tinatawag po tayo ngayon ng Panginoon sa paglilingkod. Hindi para i-serve lang yung ating mga wishes, mga prayers, but kapatid, tinawag ka ng Panginoon para ikaw naman ang mag-serve. Amen po? Kapatid, hindi ka nandito para lang i-grant ng Lord ang lahat ng kahilingan mo. Tinawag ka ng Panginoon kasi gagamitin niya yung buhay mo to serve other people. Kung paano ibinuhos niya ang kanyang buhay, ganun din ang gusto niya sa atin. Gamitin ang buhay po natin for the purpose of God. Amen. Kaya kapatid, kung si Jesus po ay Savior mo lang, no? Marami po sa atin kilala si Jesus as our Savior. Pero kapatid, meron pa pong isang title ang Diyos sa ating buhay. And that is Lord. Siya ay Lord mo at Savior mo. Pag sinabi mong Lord, siya yung Master mo. Siya yung King mo. Siya yung owner ng buhay mo. Kaya kapatid, kung it's only for our benefit, natatanggapin natin si Jesus as our Savior, pero hindi po tayo susunod sa Kanya, tayo pa rin ang Lord at Master ng buhay na ito. Kapatid, nami-miss out po natin yung reason bakit po tayo tinawag ng Panginoon. Ang first step is for us to be saved. Pero kapatid, after we got saved, after nakilala natin ang Panginoon, ang pangalawang pagtatawag is to be, gawin mo siyang Lord mo. Gawin mo siyang Master mo. Amen? Gawin mo siyang hari ng buhay mo. Amen? Tapos na po yung paghahari-harian natin sa ating buhay kapag tinanggap natin si Jesus. Amen? Kaya nga kapatid, sabi ng Matthew 1:21,
Iniligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasama. Ganyan po ang ginawa ng Lord sa atin. Iniligtas tayo sa mga kasalanang pamumuhay. Kaya kapatid, huwag na po natin balikan ang luma at makasalanan natin pamumuhay. Kung talagang tinanggap natin, ay intindihan natin ang kahulugan ng Pasko, na may Diyos na namatay, isinuko ang kanyang buhay para sa ating kasalanan, hindi ba marapat lang na hindi na po natin arugain, i-cultivate ang kasalanan sa ating buhay. Amen? Amen po ba? Luke 2:10 to 11. Huwag kayong matakot. May dala akong magandang balita na magdudulot ng malaking kagalakan. At ang balita niyon is, pinanganak na ang ating tagapagligtas. Amen? Kaya po ito ang dahilan bakit po tayo nagkakaroon ng Thanksgiving, pag-alala sa kabutihan ng ating Panginoon. Amen? Dahil kung wala pong Jesus na namatay para sa atin, hanggang ngayon, nag-aalay pa rin ang mga hayop para sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Walang katapusan, no? Walang kapaguran na pag-aalay. Amen? Pero once and for all, meron pong Jesus na nag-alay ng kanyang buhay para sa atin. Amen? Tumayo po tayong lahat. Kapatid, gusto ko po kayong anyayahan na hindi lang tanggapin, kilalanin ang ating Panginoon bilang tagapagligtas. Kasi kapag tagapagligtas mo lang siya, kapatid, you are just receiving all the benefits. Pero kapag ginawa mo siyang Lord, Master, Owner ng iyong buhay, now, mag-umpisa po tayong magpagamit sa Panginoon. Amen? Hindi lang, meron po tinatawag ng friendly user. Narinig niyo na po yun? Friendly user na tao. Kapag friendly user ka, mabait ka lang dahil may makukuha ka. Amen? Pero pagkatapos nun, tapos na. Wala na tayong relasyon, transactional lang. Amen? Kaya nga kapatid, ito po ang paalala po ng Pasko. Yes, meron pong namatay para sa atin, nagligtas, nagbayad ng ating mga kasalanan. At ngayon po tinatawag na tayo para sumunod sa Kanya. Because ang hinihiling ng Panginoon ay magkaroon po tayo ng tunay, lumalago at lumalalim na relasyon sa Kanya. Amen? At yung relasyon na yon ay hindi lang para maging friendly user. Nahihingi at makakatanggap lang tayo ng benefit. But bagkus yung buhay po natin is iaalay po natin sa may-ari. Tunay na may-ari din. Amen? Amen po. Kaya, manalangin po tayo ngayong umagang ito because bago po mag-umpisa 2026, gusto ng Panginoon na magkaroon po tayo ng tunay na pag-asa. Tunay na kasiyahan. Amen? Dahil ang pera lumilipas. Ang kalakasan at kabataan mo lumilipas. Amen? Dati parang ano mo lang is, 10 lang ako. Pero ngayon, ilang taon ka na? 20? 30? 50? 60? Amen? Napakabilis po ng panahon. Pero ang sabi po ng Biblia, habang ikaw ay may lakas, sa iyong kabataan, alalahanin mo ang Panginoon. Amen? Kaya kapatid, tayo po'y manalangin ng pasasalamat sa Diyos. Hindi para humingi ng kung ano man, kung hindi talagang magpasalamat sa Panginoon. Let's pray. Panginoon, salamat po sa iyong bugtong na anak na aming Panginoong Jesus. Father God, salamat na sa iyong awa, nag-decide ka na ibigay ang iyong kaisa-isang anak para pumamatay para sa amin. Lord, hindi man po kami karapat-dapat. Pero dahil sa iyong anak, Panginoon, nakakatayo po kami sa iyong presensya. Maraming salamat, Lord, sa isang taon na lumipas sa lahat ng iyong katapatan, pagliligtas, pagprotekta sa amin. Salamat, Lord, na ikaw ang aming Ama
na kapag kami humingi ng tinapay, hindi nyo kami bibigyan ng bato, hindi nyo kami bibigyan ng ahas. Kung hindi, Lord, tapat ka po sa bawat tumatawag sa iyo. Lord, salamat sa walang hanggang buhay na kaloob mo sa amin. Salamat, pinili mo ang bawat isa sa amin. Lord, salamat, binigyan niyo po kami ng pananampalataya sa inyo. Maraming salamat, Lord, na tinutulungan niyo po kami sa bawat araw. Sa bawat paggising po namin, maraming salamat. Lord, salamat sa maayos na tahanan. Salamat sa mga kapamilya namin, sa aming asawa, mga anak, apo. Lord, sa lahat ng tao na pinagkaloob niyo sa amin. Salamat, Lord, sa aming tahanan, sa bahay po na ito, for our spiritual family. Salamat sa mga leader na nagtsatsaga sa amin, nagmanalangin sa amin, nagpa-follow up sa amin. Salamat sa mga taong nagsasakripisyo para sa amin. Lord, salamat. Salamat po, Panginoon. Lord, salamat. Sa panahon po na ito, Lord, inaalala namin, kay buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo sa amin. Kay buti mo, Lord. Maraming salamat po. Salamat po sa cross. Salamat may kapatawaran ng aming mga kasalanan. Salamat, binayaran mo na, Lord, lahat ng aming pagkakamali. Kahapon, ngayon, and even kung meron man sa hinaharap, Lord. Salamat, Panginoon, sa kalakasan. Lord, salamat sa lahat ng aming mga napagtagumpayan ngayong taon nito. Sa panahon po na ito, nakatayo pa rin kami, Lord. Sumusunod, nag-worship sa iyo, Lord. Despite ng aming mga sugat, Lord, salamat. Ikaw ang aming dakilang at manggagamot. Father, salamat po. You are our life giver. Ikaw ang nagsusustain sa amin, Panginoon, sa araw-araw. Maraming salamat, Lord. Hindi pa po kami na-destroy ng kaaway, ng sarili po namin dahil lamang sa kamay mo, Lord, na gumagabay sa aming buhay. Lord, salamat. Despite ng aming katigasan ng ulo, maawain ka sa amin, Lord, at patuloy niyo pa rin kami binibigyan ng panahon para magbago. Maraming salamat, Lord, sa araw-araw na pagpapala, pagsama mo sa amin. Maraming salamat po. Lord, salamat sa lahat ng pag-ibig na natanggap po namin. Salamat sa lahat ng encouragement. Salamat, Lord, nire-refresh mo ang aming mga kaluluwa. Salamat po, Holy Spirit. Salamat, Lord, kailanman hindi niyo po kami iiwan, ni pababayaan man. At sa oras po na ito, Lord, ibinabalik naman po namin lahat ng papuri, pasasalamat, at pagsamba sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Yesus. Ang bawat isa po ay magsabi na, Amen and Amen. Ngayon po ay makakapaupo sa dito. Alam ko, excited na po tayo na mag-party. Amen? Excited po ba kayo? Amen? Marami po tayong iyan mga prizes and items. And before po tayo mag-umpisa ng ating party, okay, Thanksgiving party, nais ko lamang pong i-acknowledge ang lahat ng mga nag-contribute para po maging possible ang simpleng pag-celebrate po natin na ito. Unang-una sa mga nag-pledge, no, ng mga ipapamigay po natin, kina Anjo and Angeline, maraming salamat. Mga nag-pledge po sila, sina Tita Charm, Tito Rodel, si Abe, okay, salamat kay Joy. Sa mga nag-ayos dito po, no, na after the live group kahapon ng mga bata, nag-ayos na sila dito. Maraming salamat po. Sa lahat ng mga volunteers, and kurapahan po natin sila. Nais ko pong tawagin ang lahat, yung mga nasa labas, and yung mga bata,
at mag-i-start na po tayo. At bilang paumpisa ng ating party, gusto kong kunin itong moment po na ito upang pasalamatan, i-appreciate at i-honor ang lahat ng volunteers ng church. Alam niyo po, hindi po ako makakasurvive ng mga ilang buwan ng pagpapastor kung hindi po dahil sa kanila. Meron po mga tao na nag-volunteer ng kanilang oras, resources, para po tayo ay mapagsilbihan. Amen? Para maging maayos ang ating simbahan. Yes, kung minsan hindi po perfect, pumapalpak, pero we still want to appreciate them. Amen? Dahil walang bayad, pero nandito po sila. Okay? So ngayon po, gusto ko silang tawagin isa-isa at i-appreciate. Gusto kong bigyan ng mga ilang segundo sila para kung makita nyo yung mga taong behind my back na nandito, sumusuporta at naglilingkod sa atin. Amen. Okay? So, isa-isahin po natin sila. Okay? So, sa pag-honor, hindi lang daw salita. Kailangan merong nakalapit. Amen. Kaya ito po, aside from words of affirmation and thankfulness, on behalf of True Vine World Harvest Church, we want to thank these people for their valuable contributions to our church. Yung loyalty nila, dedication, played an integral role in our church success this year. Amen? At ito po yung ating life verse para sa ating mga workers. God is not unjust. He will not forget your work and the love you have shown Him as you have helped His people and continues to help them. Amen. So on behalf of True Vine World Harvest Church San Fernando, ito po yung mga tao na gusto nating pasalamatan at i-honor ngayong umaga nito. Siyempre, mauuna po tayo sa ating pinaka-senior. Alam niyo po kung hindi po nila itinanim ang kanilang buhay, wala pong true vine. Amen? Wala pong true vine kung hindi dahil sa kanila. Ang dating pangalan ng church po natin ay Bible Way. Okay? Yung mga wala pa po dito at baguhan. Ang dating pangalan ng church is Bible Way International Ministries. Nailatag noong 1989, no? Sa pangunguna po ng mag-asawang Pastor Paul Villanueva at Pastor Mila Villanueva, kasama kanilang mga anak. Naiyak na ako ngayon. Kasi kung gugulitin mo talagang goodness ng Panginoon, talagang mapapaiyak ka na lang. Amen? Kaya we want to thank and honor Pastor Paul kahit wala na po siya, and our Pastor Amina, kahit retired na po siya. Alam niyo po, kahit po retired na si Pastor Amina, kung walang naglilinis sa church, siya ang naglilinis. Hanggang sa panahon ngayon, kumukudkud pa siya ng toilet. Kaya po, we want to honor Pastor Amina. And we would like to call her to the stage. We appreciate you, Mami. Kahit tingin namin masulit ka. Pero alam namin that you are saying things para sa ikaabot. Pero kahit ano, hindi namin sasabi. We love you and we appreciate you. And alam po natin ang sacrifice to binigay ng Happy Church. Kaya, ito po, tanggapin niyo. Tanggapin niyo po ang aming pasasalamat. Alam po namin, kulang yan. Kaya lang ibigay niyo ang aming buhay.
siguro pang kape yan. Pang-noche buena, amen. So, yun po, maraming salamat po, Manila. Huwag po kayo maalis, dahil magpipicture po kayo. Amen. Ngayon naman po, I would also like to call, ito po yung ating bagong worker ngayon taon na ito na mag-active at very eager to recruit new people sa church. I would like to call Carlo, ang ating pong chef. So po siya sa masipag na magluto at mag-recruit. Mag-invite, no? Kaya I would like to thank him. Talagang po ating yung i-chat kayo, ang pinamami ko. Salamat, Lloyd, kaya kasipagan. So, palakpakan na po natin si Carlo. Siyempre po, hindi pa ako ulit yung ating driving ministry. Parang naging ministry na rin ang pag-drive, no? At sundo ang mga bata. No? Aside from that, siya rin po ay part ng ating worship team. I would like to call Tito Alice. Sabi po sa iyo, makasalamat. Thank you po, Tito Alice, sa inyong contribution sa ating church. And of course, ito po kahit po yan, magsiserve pa rin. Nag-work siya ng 12 hours, pero siya po ay patuloy na nagsiserve sa ating church. No? So I would like to call my parang assistant, okay? A very beautiful, si Andrea. Okay? Teacher siya sa Sunday school. Nag-ooperate ng laptop. Kaya kanina nung kumanta siya, wala lang nag-ooperate ng laptop. Amen. Thank you, Dave, for all of your contributions sa church. Yung mga nakikita niyo pong printed na handouts, okay, the lyrics, siya po ang lahat ng gumagawa. Kaya palakpakan po natin si Andrea. Thank you, Dave, for your valuable contributions to the church. At ngayon naman po, I would like to call yung pong ating weekly sponsor ng Pandesal. Okay. Alam mo po ba na hindi ang church ang gumagastos noon? Kung hindi ito pong tao na ito, na very generous. Tita Dina. Tita Dina, for coffee, Pandesal, for all of our generosity. At alam niyo po ba, si Tita Dina ay nag-donate sa ating church. Hindi ko na po sasabihin, pero in-start na niya. No? Di pa lang papagawa ang ceiling, pero siya na po ay nag-donate sa ating church. Kaya Dina, malapit ang makakista po sa ating project. Thank you po, Tita Dina, for your contribution to our church. And of course, maraming masipag na nanay na laging nagsisildo, laging nagluluto dito. I would like to call Mother May. Wow, wala pa siya ngayon. Napiprito pa yata ang nagsasain. Okay. So, maraming nanay, we also want to appreciate her. And of course, si Tita May, who is also our chef and backup singer. Thank you for your valuable contributions. Maraming salamat po. Thank you. And of course, ang ating pong head ng ating children ministry. Siya po ang ating teacher na nag-manage ng ating kids ministry. I would like to call Ate Rose
para po tanggapin ang ating love gift sa kanya. Thank you. Ito po ang ginagawa ng curriculum for the whole year ng mga bata. Yan. So, talagang ginagamit ko, Lord, sa kanyang teaching ability. Thank you, Rose, for your valuable contributions. Salamat po, salamat. And of course, yung po ating hospitality ka. Ito, minsan hindi na niya kinukuha ang bayad sa food ng mga bata. Pag inassign mo siya, hindi na niya gusto kunin yung budget ng pang-food. Okay? I would like to call my Dada Angie, para po sa tanggapin ng mga software. May pang-date sila mamaya. Thank you, God, for your valuable contributions sa church. And of course, yung po ating usher. Nasaan yung mga usher po natin? I would like to call Tita Gina and Tita Lani. Okay? Sila po ay part ng leaders. Okay? Sila po ay maraming kasama natin sa mga trainings. No? And we would like to call both of them dahil sila na po ang ating ushering men. Tita Gina. Ayun na last Father Boy. April 1. Ang gabi niyo, Tita Lina, ay Tita Lani, Tita Gina. Salamat. Thank you po sa lahat ng mga contributions. And of course, Father Ben, ayan. Salamat po, Mother Ben, for your valuable contributions. And of course, hindi rin po kapamuli yung ating nasa finance and also part of the hospitality, si Tita Cherry. Siya po ang nanginigurado na walang kupit. Walang corruption. Okay. Salamat po, Tita Cherry. Thank you, Tita Cherry, for your valuable contributions. And of course, I would also like to call Joy and Grace bilang ating mga seniors po and teacher. Okay? Parehas po ito na teacher ng Sunday School. No? So maraming salamat sa inyong dalawa. Thank you for your valuable contributions. And of course, si Kuya Pogs, we would also like to call him. Ayan. So, simula pa noon hanggang ngayon, sila po yung aking mga kasama. Ngayon, siya po yung naging head ng ating prayer works. No? From being a music minister, sa prayer works. Kuya Pogs, salamat sa inyong valuable contribution sa ating simbahan. Nandiyan ba si Jabez? Wala. Siya po ang ating maintenance. Siya po ang naglilinis dito sa ating church din. Okay? So, ito po yung force behind my back. Sila po yung talagang tumutulong sa ating simbahan na maglingkod sa atin. And of course, alam ko na kayo din po ay aming katulong. Yung parang presence ko, malaking encouragement. Amen. Kaya maraming salamat po. But I would like you to see their faces because these are the people na katulong ko po na magkuhan ng burden ng church. Kasi hindi ko po kaya kung makulong isa. Amen. Kaya palakpakan po natin sila. This is our workers, our church staff. Kaya
Let's take a quick photo. Maraming salamat sa po. Masaya sila. Maraming salamat po. At ngayon, of course, nagapo na po tayo sa party. I would like to call our hosts, Grace, Andrea, and Wendy, para po i-host ang ating simple Thanksgiving celebration.